guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ano ngayon? Thursday ngayon. Tapos kanina nung pumasok ako medyo umaambon. Tapos hanggang sa umuwi ako medyo umaambon din ako. Na ano pa nga ako, mali pa nga yung nasakyan kong bus kanina. Hindi ko chinek yung number. Buti na lang nung pagkaalis ng bus sa Warden Station, one stop. Ito na yung pauwi na ako. Kasi kausap ko yung kaibigan ko kanina. Sa sobrang libang ko pakipag-usap sa kanya video call, hindi ko na namalayan na pumasok ako sa bus na hindi ko tinitingnan yung number. Buti na lang, one stop lang yung ano. Pagkatingin ko, iba yung liko. So, sabi ko, wala, mali yung sinakyan ko. Tapos yung unang stop, na talaga ako, bumaba na agad ako. Tapos naglakad na ako pa uwi. Super lamig kanina. Umaambon-ambon siya, tapos humahangin. Eh, nakalagay dito yung kamay, yung bag ko kanina dito sa kamay ko. Talagang, ano siya, namaga yung kamay ko, may parang pantal na malaki yung pinaglagyan ng bag ko. Ganun ang itsura kanina, tapos super kate pag uwi ko dito. Tapos, ayun guys, nimit ko si Ate Pam. Kasi may pinadala pala yung mama ko, surprise, galing Pilipinas. Ito yung sikat na sikat ngayon sa Pilipinas na, ano to, kangkong chips to. Yan. Tapos, meron, ano pa to? Kangkong chips. Puro kangkong pala to. Ayan, yan. Kangkong. Yung pinadala ni mother. Tapos, meron, uy, sarap. Toyo. Yan. May pa-surprise si mother. Tapos, ayun guys, yung pagpasok ko kanina sa trabaho, nagulat ako kasi may isang Pinoy na nag-post ng kanyang sasakyan. Honda Civic 2016. Para sa akin, okay pa yun. Bago-bago pa yun. Binibenta niya parang pasalo daw. Tapos yung reason ng kanyang pagpapasalo ng sasakyan niya, uwi na daw ng Pinas. Sabi ko, wala, nakakahinayang naman. Tapos yung per month niya, 286 ate per month. Bi-weekly, ang laki no? Kasi may nakapagsabi din sa akin, pag Honda Civic nga daw, medyo pricey din daw yung presyo ng bi-weekly. Kasi ano din daw, pati yun, mahal ang insurance dahil, ano daw, ano sa mata ng mga carnapper. Diba, madaming carnap nga dito sa, Ontario. Kasi nakikita ko talaga sa mga, sa Brampton, tapos dito sa Scarborough. Dito nga sa Scarborough, may mga pumapasok pa sa mga bahay-bahay, kaya kailangan lagi nakalaki. Diba? Kaya nakakatakot din. Tapos minsan nga ako maglakad mag-isa, natatakot ako. Pag ako nanonood ng mga ganyan-ganyan. Kasi syempre babae, nakakatakot. Pero kahit pa paano safe naman ako, nakakauwi, nakakapasok. Tapos ayun, meron din ako nakita na post guys, grabe. Naawa ako kasi nakatira sila sa basement. May nag-post nakatira sila sa basement. 8 daw yung kwarto sa basement. Isa lang yung washroom. Grabe. 8 kwarto. Tapos isa yung washroom. Parang nagkakaanuhan daw sila sa washroom kasi ang dami nga nila. Grabe no. Tapos ano pa, yung laundry daw minsan nilalak daw. Hindi daw nila magamit. Mga daw sila, bago pa lang daw dito. Siyempre, mga parang tinatakot din ata daw sila ng landlord. Pero, sa awa naman ng Diyos, nakaalis na rin sila. Ewan ko lang yung mga ibang kasama nila kung nakaalis na doon, diba? Kasi minsan nga, inaano nila, yung iba kapwa Pinoy nga daw yung manlalamang. Nakakaawa naman yung mga bago lang sila dito. Tapos, guys, nagbasa kasi ako ng comment noon sa Spot Pinoy. Ang gaganda ng mga comments sa amin, natutuwa talaga ako. Tapos may isang nag-comment doon na para daw kaming isang isang kahig, isang tuka. Kasi daw, once lang daw kaming nakakain sa Jollibee, ganyan-ganyan. Sabi niya, na buti na lang daw nakapag-Canada kami. Hindi naman kami Hindi naman kami yung isang kahig, isang tuka. Kumbaga kasi nung nasa Pilipinas kami, kasi inaano niya yung buhay namin sa Pilipinas. Ako, lumaki ako sa probinsya kung saan walang Jollibee, guys. Kung gusto ko mag-Jollibee, kailangan ko pang magbiyahe ng 1 hour dun sa yung parang pinaka
city nung Quezon, dun sa lugar namin, Quezon Province, 1 hour pa sa Lucena. Hindi naman kami laging pumupunta doon, 'di ba? O biyahe kami, mahal pa ng pamasahe. Tapos yung kala Marvin naman yan. Si Marvin, sawa-sawa na yun sa Jollibee, guys. Kahit ano yan, kahit everyday, kasi meron sila. Super lapit lang ng Jollibee sa bahay nila, Marvin. Kaya pag nabisita ko kala Marvin, lagi may Jollibee, minsan nagda-drive-thru, ganyan. Tapos, ayun. Kasi si Marvin, nung panahong naghihintay kami ng visa, guys, sa Manila. So, ayun nga, nagpakasal nga kami ni Marvin. Nung nagpakasal kami ni Marvin, kinabukasan agad, umuwi na ako ng Manila dahil may trabaho pa ako. Tapos, 2 months na kaming kasal ni Marvin, hindi pa kami nagsasama sa isang bahay dahil nga nasa Laguna siya. Wala siyang work noon, nag-aaral-aral siya ng mga pang-electrical para hindi daw nga siya mahirapan pagdating niya dito sa Canada pag nag-aaral siya. Tapos, ayun guys, nung 2 months na yun na nagtatrabaho ako sa Manila, ang dami na kasi nangyayari na hindi maganda, na mayroong mga dinutukot na babae, nakikita na lang na walang buhay, mga nire-rape. Hindi naman sa pangaano, kasi safe naman dun sa lugar namin kahit ano siya, squatter area, kasi super babait ng mga tao. Oo, dun sa tinira natin, be. Super babait naman ng mga tao, mukha ano lang talaga siyang tingnan. Hindi sa ano, kasi squatter edi parang dugyot nga, guys. Tsaka parang mga barumbado yung mga tao. Pero mababait silang lahat. Ano, be? Oh, mababait sila doon. Never ako nabastos doon mula nung nagtira ako doon. Kasi tumira na din ako doon noong 2019. Tapos bumalik lang ako noong 2022 nung nagtrabaho uli ako. Kasi dati bumabalik ako sa work ko sa hotel. Naka-live-in kami doon. Gawa ng, dahil nga pandemic, ang mga pumapasok lang nun sa hotel. Dati nga parang issue pa nga yun eh, yung dahil yung hotel namin, may mga nakatira talagang, may mga ari ng mga room. Kasi yung iba doon, dati daw style ano yun eh, condo. Tas naging hotel. Kaya may mga tenant doon sa hotel namin. Mga natatakot sila kasi nga, yung mga balikbayan galing abroad, doon nag-i-stay sa hotel namin. Kasi syempre, hindi kikita yung hotel namin eh. Wala silang ibang pagkakakitaan. Kundi yung mga balikbayan na nag-i-stay. Naka-quarantine sila ng ilang linggo. Tapos kami naman, naka-PPE naman kami guys. Naka-ano talaga kami. Tapos yun nga, hindi kami nagpapapasok sa cafe. Wala nang mga dine-in. Puro take-out lang, deliveries lang lahat talaga guys. Tapos magde-deliver lang kami ng mga room. Halimbawa, minsan ako nagde-deliver ako, nagsusuot ako ng PPE. Hindi ko pati binibigay sa kanila ng mismo. Sa kanila, iniiwan ko lang sa labas ng pinto nila. Nakasabit yung pagkain, yan, ganyan. Di talaga kami umaano. Pero may mga iba kasing mga foreigner na naka-check-in. Nagbibigay sila ng tip. Iniiwan din nila yung tip. Kaya minsan parang nagkakaagawan kami sa pagde-deliver. Kasi ang laki magbigay ng tip, guys. Sa mga room, yung mga balikbayan, mga galante. Tapos, ayun na nga, balik ulit tayo doon, na nandun na nga kami, nakatira na ako doon sa, naupa na uli ako doon, 2 months na, and dami na nagsabi ako kay Marvin na natatakot na kasi talaga ako. Minsan pag-uwi ako kasi 6 to 3 p.m. ata ako noon, 2 p.m. 2 p.m., 6 a.m. to 2 p.m. yung pasok ko. Pagkatapos nun, uuwi ako, tutulog ako, tapos gigising na ako, medyo madilim na. Hindi na talaga ako nakakalabas, hindi na ako nakakakain, guys. Kaya sabi ko kay Marvin, maghanap na siya ng trabaho. Maghanap na siya ng trabaho sa Manila kasi hindi ko na talaga kayang mag-isa doon. Kasi that time, yung mga kasama ko, panggabi sila. Ako lang yung pang umaga. 3 kasi kami doon. O, ayun na nga. Late na sila dumadating, anong oras na, minsan kasi 1:00, 2:00 sila nakaka-uwi galing sa trabaho. As in, mag-isa talaga ako doon. Tapos sabi ko, maghanap ka na, magpapaalam ako doon sa landlord namin, baka pwedeng doon ka rin mag-stay kasi may extra pa. 2 kasi double deck yun. E di 3 na kami, 1 na lang kulang. Pumayag naman yung landlord namin, basta pumayag yung kasama kong 2 babae na doon din titira si Marvin. Yung mga besi-besi ko na rin, para kami magkakapatid. Pumayag sila, okay lang sa kanila. Kasi close din naman nila si Marvin. Di doon na. Tapos si Marvin, nakailang ang balik ka ba sa Manila ng apply, be? Basta may ma-interview si Marvin nun, guys. Call center din ba yun?
Meron ka in-interview nun. Online Biglang pumunta si Marvin nun. Ay, online. Oo. Nakaano pa nun, nakaano ka nun, sabi mo may pa-surprise pa siya sa akin kasi nga ma-interview siya tapos hindi natanggap. Oo, hindi ka nga natanggap. Oo, Pa-surprise pa siya, sabi pupunta daw siya sa akin tapos galing daw siyang interview pagkatapos magsa-celebrate daw kami tapos hindi pala siya natanggap. Sabi niya nun, be, so surprise sana kita kasi may interview ako kaso hindi ako natanggap, kakain sana tayo sa labas. Tapos yun, diretso pa rin pag-apply. Tapos yun sa Uniqlo, no, biglang nag-email sa'yo. Yun, biglang nag-email Uniqlo, tapos sakto pa. Ang dami nila. Tapos ilan lang kayo natanggap? 4? Oh, 4. 4. O, 4 lang silang natanggap sa sobrang dami nilang in-interview. Kala nga ni Marvin di siya matatanggap. Siyempre yung asawa ko ay mahiyain talaga. Kasama, alam nyo kung saan... Ngayon walang yan ako. Alam nyo kung saan kami nag-interview ni Marvin. Naghanap pa talaga. Tapos, hindi ko tanda kung saan na kami napunta ni Marvin. Ay, that time guys, nag-aasikaso ata ako ng SSS ko. Tapos, may nakita kami pwestuhan ni Marvin doon sa may taas pa. Merong mga gym pa nga doon eh. Tapat ng gym, parang may bakanteng lote doon na umupo muna kami kasi madaming upuan. Ha? Ay, building nga pala yun. Bakanteng, may space kasi doon na puro upuan. Doon kami pumesto ni Marvin. Naka-ano pa yun, nakapolong pula. Alam ko galing ukay yun eh. Ganda nun. Nakapolo yan. Pero yung pang ibaba niya, short. Kasi pinagpolo lang nagpolo lang si Marvin mismong mismong, ang tawag dito, mismong interview na. Kasi sinamahan nga niya ako. Online. Sinamahan niya kasi ako noon sa SSS. Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta. Hindi naman din ako maiwan nung bebe ko. Kaya sinamahan niya ako kung saan ako mag-aasikaso ng SSS. Kaya sakto na interview pa niya. Naghanap kami kung saan hindi maingay na malayo sa kalsada. Buti na naging okay guys. Tapos yung biglang nakareceive si Marvin ng email. Biyahe uli si Marvin pabalik ng Manila. Dala na yung mga gamit niya kasi magta-training na siya. Tuwan-tuwa kami noon kasi ang lapit lang eh. Sa Mega Mall lang. Tapos yung that time kasi nandito pa ako sa Astoria. Doon pa ako nag-work. Lakad lang. 3 minutes lang yung lakad ko. Si Marvin mula sa bahay hanggang Mega Mall. Ilang minutes yun be? 15 minutes guys. Kasi ang hirap. Alam niyo pag magbabas pa si Marvin, mas mabilis pa si Marvin maglakad sa sobrang traffic. Naunahan niya pa yung bus na sasakyan niya. Kaya minsan hindi na kami nagbabas talaga. Naglalakad na lang kami dahil sa sobrang traffic talaga guys. Grabe yung traffic sa Manila no. Tapos pag maglalakad ka pa, grabe yung init. Yung tipong mainit na. Tapos yung hangin, ang init din. Ba't kaya ganun no? Grabe. Tapos pag nangulangot ka, itim yung kulangot mo. Itim yung kulangot mo. Grabe. Itim na itim talaga as in guys. Tapos, ayun, nagte-training na si Marvin hanggang sa nag-start na din akong maglipat ng trabaho kasi kailangan ko ng mas malaking sahod. Hindi ko na naamutan yung malaking sahod kasi may 3 months probation din kami na after 3 months magiging regular ako. Mismong kinabukasan na 3 months na ako, doon ako nag-resign. Hindi ko nakuha yung malaking sahod. Kaya sabi, nanghinayang ko pero syempre, na kasi, kaysa naman idediretso ko, hindi ko na makasama sila mama. Dahil parang may 3 weeks na lang kami ni Marvin, aalis na kami. First week ata ng December yun eh. Oo nga, first week ng December, umuwi na kami, na talaga umiiyak na ako dun sa kasi gusto ko nang mag-resign. Kasi kailangan, di ba sa Pilipinas, pag nag-resign ka, kailangan may 30 days na be? 30 days ka pang mag-stay habang naghahanap ata silang kapalit, parang ganon. O, 30 days ka pang mag-i-stay sa kanila. Limot ko na kung anong tawag din eh. May ganon din sila Marvin. Kaso pinayagan si Marvin, pinayagan na mag-resign agad-agad. As in guys, pagka-approve ngayon, halimbawa ngayon na-approve yung aming visa, kinabukasan nag-resign na si Marvin. Napakagaling talaga ni Marvin. Tapos sabi niya, buti na lang guys, pinayagan siya. Kung hindi... Kung hindi, edi magkasama pa rin kami. Nagtatrabaho pa ako si Marvin, wala nang pasok ng ilang araw. Nandun na lang siya sa bahay. Hinintay na lang niya ako para umuwi kami sa Pinas. So, ayun na nga. Yung sabi nga ay isang kahig isang tuka na sa Jollibee. Once lang daw kami kumakain sa Pinas.
Talagang tinitipid kasi namin yung sarili namin noon. Nung nasa Pilipinas kami. Noong panahong nasa Manila kami kasi ayaw na din namin gumastos ng gumastos dahil nga naghihintay kami ng visa. Mahal yung plane ticket papuntang Canada. Kumbaga ba, ipandagdag din yung sahod namin ni Marvin pandagdag din dun sa mga panggastos namin. Hindi naman namin sobrang tinitipid ang bonggang-bongga yung sarili namin nung kami nasa Pinas kasi may mga grocery din naman kami kahit papaano. Kaso nga naka-budget nga lang, hindi yung budget na sobra-sobra sa grocery kasi wala naman lutuan doon. Dun sa inuupahan namin, mayroon lang kaming rice cooker saka prituhan ni Marvin na disaksak. Ganun yun guys. Pero sa totoo lang naman, kaya naman namin kumain Kaya naman namin kumain. Oo. Anytime kaya namin kumain kasi may pera naman kami. Mas pinipili lang naman namin na wag munang gastusin kasi may paglalaanan kami ng pera. Super laki kaya ng plane ticket. Buti na nga lang nakuha namin yung 65,000 per person kasi yun na yung pinakamura tapos yung iba nasa 100 plus na. Diba? Kaya nung na-approve kami, nag-book agad kami ng ng plane ticket. Tapos, ayun, nag-uwi na kami sa Pilipinas. Talagang sinulit namin ulit ng Pilipinas. Umuwi na muna kami. Kala Marvin, nag-stay ako ng 1 week. Sinundo kami nila Mama Aida sa Manila. Ayun. Sundo nila kami sa Manila. Tapos, nag-stay ako ng 1 week kala Marvin. Tapos, 2 weeks ako sa Pilipinas na naman. 2 weeks ako sa Mauban. Talagang sinulit ko talaga yung 2 weeks na yun, parang everyday ata, lagi kong kasama yung mga kaibigan ko, tapos sila mama, minsan sa bahay sila, ganyan. Siyempre kasi, hindi mo na rin alam kung kailan ulit mauulit yun, dahil nga mag-abroad ka, hindi pa sigurado kung kailan ka makaka-uwi, makapagbakasyon. Kaya sulitin na natin yung konting Tapos yun, ilang beses din kami nag-banding ni Princess, lumalabas kami ni Princess, binibili ko siya ng nakain kami sa labas, nagbibigma kami ni Princess, yung bunso kong kapatid. Tapos yung para may pa-event dun sa munisipyo na para may pa-snow na style nung December. Punta kami dalawa. Picture kami dalawa. Ayan. Ganyan mga pinagagawa namin nung ako'y nasa Mauban for 2 weeks guys. Hindi naman kami ni Marvin hirap na hirap nung nasa Pilipinas kami. Kumbaga lang kaya lang na-decide namin na mag-Canada dahil nga inisip din namin yung pwedeng mangyari if ever ma-hospital na naman si Marvin, panibagong pera na naman. Baka maubos lang yung ipon ni Marvin. Yung pagbabayad ko ni Marvin, maubos lang sa pambayad lagi sa ospital. Kasi wala na kasing balak si Marvin bumalik ng pagbabayad ko. Gusto na lang niyang mag-business sa Pilipinas. Buti na lang talaga guys, naisama natin si Marvin. Napapayag pala natin si Marvin mag-Canada. Kung hindi, baka hindi niya ako misis ngayon. Bakit? Hindi niya ako misis ngayon. Baka si Marvin hanggang ngayon single pa rin. Sorry. Asa ka. Asa daw ako. Kala mo, malandi yan si Marvin guys. Madami yan chinachat. Totoo. Kaya nga kami nagkakilala sa Tinder nako guys. Anong salita? Ayaw ko na lang magsalita. Basta nung nagkausap kami, may iba pa yung chinachat. May chinachat yan. Gigil na gigil nga ako sa kanya Pero syempre, gwapo si Marvin. Love na love ko na si Marvin. Hindi ko sure. Laging ang binibigay sa akin yung cellphone niya. Takot na takot sa akin dati. Dati. Dati takot na takot sa akin. Sunod lahat talaga as in. Lahat ng gusto ko sinusunod niyan. Ngayon, ay nako. Umiiling na guys. May mali. Mali. Marunong ng humindi. Dati lamang ay patay na patay sa akin. Hindi mapakali pag hindi ako nakikita. Ganun talaga pag mag-asawa na guys. Lagi nagtatalo. Lagi ba tayo nagtatalo? Hindi ko lang naipag-away. Okay, mabait ako guys. Huwag kayong mag-alala. Basta lagi naman kaming happy ni Marvin. May time lang talaga na may pagtatalunan pero nagbabati naman. Kasi marunong naman akong manuyo, manlambing. Super sweet kong asawa. Ba't nagre-react ka diyan? Nagre-react si Marvin, guys. Kung nakikita nyo lang, ay nako, ang pangit ng itsura ngayon. At least, pag nalalambing naman ako, guys,
Pinagluluto ko siya. Ayan. Mabait na misis. Yung paglilinis ko siya ng ano, tutulugan niya. Yung mga ganyan. Diba? Kasi mabait na asawa si Marvin, guys. Napakabait. Ano lang yan. Maano lang talaga siya. Stricto. Stricto. Ayun nga, guys. Mayroong nag-message sa akin kanina. Nagtanong kasi, may mga nagtatanong kasi magkano yung nakuha namin tax. Tapos nagtanong kung paano daw yung pagbabudget namin kasi kung si Marvin daw ba nagbabayad nung sa ganto, sa ganyan, ako ba sa ganto, sa bahay, sa grocery, ganyan. Parang yung iba nagtatanong kung paano yung ano namin, yung budgeting nga namin para makaipon sila ng tuition din tulad namin. Share ko yan sa bukas. Magpapaalam na ako, guys, kasi inaantok na ako. Tutulog na kami kasi may work pa kami. Basta ngayong araw, masaya kami ni Habi. Halika nga, Habi, magpaalam ka dito. Dali, halika. Masaya kami. Super saya. Halika nga. May magandang blessing. Yee. Nag-thank you ka sa kanila kasi sa susunod. Thanks. Ayan, malapit na kasi graduate si Habi. Kaya, thank you, Lord. Ito na talaga, makakapagpahinga na si Crystal Saidi. Pwede na akong maging housewife. Sama daw yun. Hindi. Kasi gusto ko parang mag-grow yung career ko dito sa Canada. Dadating din tayo. Wow, mag-grow. Siyempre, mayroon din naman akong pangarap para sa sarili ko. Kahit magkaroon tayo ng anak, gusto ko pa rin maging parang kumita ng sarili ko. Yan, ganyan. Ay, akong umasa kay Habi. Yan, may sarili tayong pera. Kaya naman natin magtrabaho kahit papaano. Pero syempre, pag nagkaroon kami ng anak, mababago yung mga priority. Saka mag-a-adjust kami. Syempre, kami lang dalawa dito. Kami lang magtutulungan. Halinhinan, magkaiba ng oras. Ganyan ang mangyayari. Yun lang kasi talagang mahirap pag nagkaanak ka. Syempre, wala kang kamag-anak dito. Wala kang pwedeng pasuyuan. Kung ayaw mo i-daycare, kayo ang magsasacrifice mag-asawa kung paano yung halinhinan nila. Dadating din tayo sa mga ganyan, guys. Grabe, tinan nyo yung eyebags ko. Kailangan ko na matulog, guys. Kaya thank you talaga sa pagsuporta sa amin lagi. Huwag nyong kalimutang mag-like and subscribe. Tapos yung mga comment. Thank you pa sa mga nagko-comment sa amin ni Marvin. Malapit ang graduation ni Marvin. Intayin nyo, guys. Magre-ready na sa susuotin ko. Charing! Baka maghahanap din ako ng susuotin. Baka mag-Value Village na lang ako kung may Ha? Bibilan mo ako ng bagong damit para sa graduation mo? $1,000. May work na daw kasi si Marvin nun, kaya bibili niya ako. So, yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Meron din po ako na Facebook page na Crystal in Canada at TikTok account na Crystal Saidi Larita Herrera. Yun lang, guys. Paalam!